balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iral habang panahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip, ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sasabihin ninyo, kami, mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang tema po ng ating mga pagbasa sa araw na ito ay tungkol sa pananampalataya. Ayon po sa sulat sa mga Hebreo, ang pananampalataya ay ang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Marahil walang ibang sangkap sa buhay Kristiyano ang hihigit pa kaysa sa pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya. Sapagkat ang mga ito ay itinanim ng Diyos sa ating mga puso nung tayo'y isinilang. Kaya ibig sabihin, ito ay hindi pwedeng mabili, hindi pwedeng manakaw, at hindi pwedeng ipagbili. Ang pananampalataya ay ang ating paniniwala sa nag-iisa at tunay na Diyos kahit hindi nakikita ng ating mga mata.
Sa puntong ito, nais kong magbahagi ng isang maigsing kwento. Minsan po, may isang mabuti at madasaling tatay. Ang pangalan niya ay Tatay Fidel. Siya ay nakatira sa probinsya at may dalawang masisipag na anak na babae. Ang panganay ay si Ana, isang magsasaka ang napangasawa niya, kaya't pagsasaka ang kanilang ikinabubuhay. Ang ikalawang anak naman ay si Lorna. Ang napangasawa ni Lorna ay isang magpapalayok at paggawa ng palayok ang kanilang ikinabubuhay. Parehong masisipag at mababait sina Ana at Lorna. Madalas bisitahin ni Tatay Fidel ang kaniyang mga anak. Minsan sa kaniyang pagbisita, ang kaniyang panganay na anak ay humiling sa kaniya. At ang sabi nito, "Tay, ipanalangin niyo naman na magkaroon ng madalas na pag-ulan upang ang aming pananim ay lumago at tumaba." Pumayag naman ang ama na ipanalangin na magkaulan. Pagkatapos sa araw ding iyon, binisita din niya ang anak na si Lorna. At si Lorna, humiling din ng panalangin sa kaniyang ama. At ang panalangin niya, "Tay, ipagdasal naman ninyo na sumikat ng matindi ang araw upang mabilis matuyo ang daang-daang palayok na kanilang ginawa." Litong-lito si Tatay Fidel. Tila baga nahahati ang kaniyang puso sa magkaibang kahilingan ng kaniyang anak. Si Ana na pagsasaka ang ikinabubuhay, na isa nang magkaroon ng ulan. Samantalang si Lorna, paggawa naman ng palayok ang ikinabubuhay, nais magkaroon ng matinding sikat ng araw. Parehong may mabuting layunin ang kaniyang anak. Parehong masipag at parehong mabuting tao. Subalit, magkasalungat ang kanilang hinihiling. Bilang isang ama, kailangan niyang parehong ipanalangin ang kaniyang mga anak. Sa palagay ninyo, ano ang panalangin ng ama? Ano ang kaniyang papanigan? Gumawa si Tatay Fidel ng isang matapang na desisyon at siya ay nalanangin ng ganito, "Kataas-taasang Diyos, naniniwala po ako sa inyo. Naniniwala ako na alam ninyo kung ano ang mas higit na mabuti para sa aking mga anak. Naway maghari ang iyong kagustuhan, matupad ang iyong kalooban. Ikaw ang may likha ng langit at lupa. Tanging sa iyo ako umaasa at nagtitiwala. Isinusuko ko sa iyo ang lahat." Pagkatapos manalangin ni Tatay Fidel, sumikat ang matinding araw. Mabilis na natuyo ang lahat ng mga palayok ni Lorna. At pagkatapos ng 2 oras, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan at natubigan ang pananim ni Ana. At ito ay mabilis na lumago. Mga kapatid kay Kristo, ito po ang tunay na ibig sabihin ng pananampalataya.
ang paghangad ng puso na sundin ang kalooban ng Diyos at hindi ang ating mga pansariling kagustuhan. Ang pananampalataya ay matinding pagkapit sa awa at pagmamahal ng Diyos. Ang paniniwala na Siya ang ating buhay at lahat-lahat sa atin. Anumang mangyari sa buhay natin, maganda, hindi maganda sa ating pamumuhay, hindi dapat nagbabago ang ating paningin at pagtitiwala sa Diyos. Ito ang ibig sabihin ng pananampalataya. Kaya nga kung babalikan natin ang unang pagbasa, ipinahayag dito na tila baga naiinip at nagtatanong si Habakuk kung bakit hindi dinidinig ng Diyos ang kaniyang mga panalangin. Subalit tiniyak ng Panginoon na pinakikinggan niya ang lahat ng dalangin ng tao at ipinagkakaloob ito sa tamang panahon. Kaya't ang panaghoy ni Habakuk ay sinagot sa ikalawang pagbasa. Anong sinabi dito? Hindi ang espiritu ng pagkatakot ang ibinigay sa atin ng Diyos, kung hindi ang kapangyarihang umibig at magtimpi. Sa atin pong ebanghelyo, sinabi ni Jesus na magkaroon tayo ng pananampalatayang kasing laki ng butil ng mustasa. At ang mustasa ay napakaliit sapagkat ang tunay na pananampalatayang ito ang maghahatid sa atin ng tunay na pag-asa. Maraming pagkakataon po sa ating buhay na tayo ay madalas hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Minsan ang akala natin, dapat ang Diyos ang sumunod sa ating mga kahilingan. Kaya may mga pagkakataong tayo ay nagtatampo kapag hindi agad-agad sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Tandaan po natin, bawat panalangin may kasagutan sa Diyos. Maaaring ito ay oo dahil handang-handa na ang puso mo na tanggapin ang iyong hinihiling. Maaari namang hindi dahil maaring may mas malaki at mas magandang naghihintay para sa iyo. At maaaring sabihin ng Diyos na maghintay, ibig sabihin, mas palalimin mo pa ang pagtitiwala at pagkapit sa Kanya. Mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan, maghintay ka lamang at huwag na huwag kang maiinip. Sinasagot ng Diyos ang lahat ng ating panalangin sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.